Last week, nagbahagi si Pastor Milet about having yung pinagaling at pinalayang puso. At ito ay, kumbaga, nasa puso ng ating pastor na i-communicate para sa atin kung paano tayo mamuhay ng, kumbaga, in freedom. Kasi napakagandang testimonyo na tayo'y lumalakad ng merong malayang puso na pinatawad ng ating Panginoon. And I believe that begins our journey in life. And kaninang umaga si Pastor Paul ay nagbahagi ng salita. At tinatanong ko si Pastor Paul, actually nung early this week pala, sabi ko, Pastor, ano po ba yung verses nyo para at least makapag-prepare ako? And, kasi syempre gusto ko maging aligned. And of course, in all of us, we want to align with what God is speaking to our leadership. Sabi niya, you know what, just speak from your heart. And I believe, meron tayong salita na makuha ngayong hapon na ito. Amen. At maganda rin na picture yung kaninang ginawa natin, yung water baptism, na ito ay nagsisimbolo ng kung ano ang nangyari sa atin on the inside when we became followers of Christ or when we received Christ as our Lord and Savior. And nakita ko yung minsan meron mga iba na medyo natatakot na lumublob sa tubig ng bautismo. And that's really the picture of baptism kung ating pag-aaralan. Actually, paborito ko rin itong klase, yung turo sa ating mga estudyante pagka nagkakaroon tayo ng water baptism class na yung word na baptismo, yung kanyang root word, ang ibig talaga sabihin nun ay talagang ilublob ka, fully immersed. So even in our life with Christ, that is how we should be, that we are immersed in the life that we have. So simulan ko sa Romans chapter 6. So kung kayo naghahanap ng titulo para sa mensahe na ito ay ang layunin niya para sa akin or para sa iyo. So yan ang message natin ngayon. So Romans chapter 6, simulan ko sa verse 3. Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Jesucristo, nangangaluhulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. So ito yung nagtutukoy na we identify with His death. Kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. So we also identify with His death, burial. Yan. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Sabihin nga natin, bagong buhay. Now, ngayon dahil ang ating Panginoong Jesus ay, kumbaga, nag-resurrect, tayo rin bilang kanyang mga tagasunod ay nag-resurrect na with our new life. Okay? Kaya nga angkop din yung pangalan ng ating simbahan. Okay? Verse 5, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli, tulad ng muli niyang pagkabuhay. Verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama si Kristo para mamatay. So, deads na. Sabihin nga natin, deads na. Yung aking lumang buhay, yung aking lumang pagkatao, nung tayo ay nanampalataya kay Jesus, ito ay namatay na rin. Gaya ng pagkamatay ni Jesus. Yan. Kaya hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan. So ito yung napakagandang katotohanan na kailangan natin na makuha para sa ating pamumuhay. Even, going back with last week, living a healed life and a forgiven life, na kailangan maintindihan natin na tayo ay hindi na alipin sa ating lumang buhay, lumang pagkatao. Our old life, our sin life is already dead. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayo kasama niya. Sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay. Alam po ba natin na si Kristo'y muling nabuhay? Hindi po siya namamatay every year during Holy Week. Isang beses lang po namatay ang ating Panginoong Jesus. And that was more than 2,000 years ago. At yun ay sapat na. Sabihin natin, sapat na. Sapat na. Yan. Verse 9, sapagkat alam natin si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. So that's why we enthrone Him. Dahil wala nang anumang kapangyarihan ng kamatayan na hindi napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay. So take note,
Minsan lang siya namatay at siya ay nabubuhay. So present tense. So buhay ang ating Panginoon hanggang sa kasalukuyan. Siya ngayon para sa Diyos. At dahil na kay Kristo Jesus na tayo, ituring ninyong ang inyong mga sarili ay patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. So ito yung hamon para sa bawat isa. Nayamang din lamang na tayo ay nakisama sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tunay nga ba na tayo rin ay patay na sa kasalanan at nabubuhay para sa Diyos? And again, I'm not looking at anyone. Baka sabihin nyo, Pastor, pinag-iinitan nyo yata ako. No, this is for all of us. This is also for me. Na kailangan natin na kung tayo ay tunay na nananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, do we consider ourselves to be dead to sin and alive to Christ? Yan. Okay. Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Last verse, huwag na ninyong gamitin ang alingmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. So malinaw yung instruction ng ating Panginoong Hesus. Every part of us. Kaya sinabi ko kanina, in baptism, hindi lang siya parte ng katawan yung inilulublob. Kailangan yung buong pagkatao. At yaman din lamang, so if we're gonna picture ourselves with Christ, na dapat yung ating buong buhay, pag sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang aking Panginoon, lahat ng aspeto ng ating buhay, our old life should be dead. But now our new life belongs to Him. Amen. At yun ang hamon. At if I'm gonna be honest, mahirap yun sa ating sariling lakas. Kaya kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa ating puso, sa ating isipan, para tayo'y patuloy na mamuhay ng ayon sa Kanyang kagustuhan. Kasi kung sa ating sarili lang, mahirap talaga. Diba? How many of you going here, nakipag-away kayo sa iyong asawa? Huwag yun na itaas yung kamay nyo. or halimbawa, habang naghahanda kayo, yung anak nyo ayaw maghanda. Meron po ba? I mean, ako, if I'm gonna be honest, I've gone through that challenge as well, you know. And, you know, it's normal. But, then again, hindi ako namumuhay lang ng ayon sa aking laman. Tayo ay espiritu at tayo ay merong buhay na nakalaan para sa atin. Okay? Huwag niyong gamitin ang alimang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Kaya sa ating kalagitnaan, maganda rin na tayo napapaalalahanan kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kasi when we remember what God has done for us, it will cause us to be thankful, punong-puno ng pasasalamat na, ay, ito yung ginawa ng Panginoon para sa akin. So why should I continue in what I'm doing before? Diba? Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Dahil maraming gusto nga gawin ng ating Panginoon. At nais niya na ikaw ay maging bahagi kung anong kanyang ginagawa. And for us, bilang mga mananampalataya, ito yung ating, sabi nga sa Romans 12, di ba? Ito yung ating reasonable sacrifice. Kumbaga, nararapat lamang na gawin natin to in light of what He has done for us. Ngunit, kailangan natin ma-realize na, sabihin nga natin, the power of sin is already broken in my life because of what Jesus has done. Yan. So wala nang ay hindi, ganun talaga ako eh. Tumanda na akong ganito. There shouldn't be any place for that in Christ. Kasi nga, tayo ay binigyan na ng bagong buhay. Di ba? Yan, yung mga kanta na gusto kong bumait pero di ko magawa. Wala yan. Wala na dapat yan sa ating pag-iisip na parang, hindi, nakagisnan ko na to. Ito na yung, kumbaga, mula pa sa ninuno ko. Ganto na kami. No, but if you are in Christ, the Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. So kailangan natin maintindihan yan at kaya tayo nagtitipon bawat linggo. And even in the heart of our leadership na nais natin na tayo ay mamuhay sa katotohanan na ito.
Kasi kung ating maiintindihan ito, kung ating masasapuso, kung ating isasabuhay ito, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen? Yan. Yes. So, tanong, can we still sin? Unfortunately, while we are still here on earth, meron pa rin pagkakataon. Ngunit wag natin bigyan ng pagkakataon. Diba? Minsan ang palagi natin sinasabi na, or kumbaga, we have this tendency na parang we always blame it, on outside circumstances. But sometimes, even the power to not sin is already inside of us. Kasi nga, Christ is in us. Diba? Huwag na nating hayaan na, again, being dictated by our circumstance, being dictated by our family, kumbaga history, we are no longer bound by that. But yes, there are still temptations, hindi naman natin binabaliwala yun. Ngunit, napagtagumpayan na. Tulad na napagtatagumpay ni Jesus. Tayo rin ay mananagumpay. Amen? So ano kailangan natin gawin? Kailangan ibigay natin ang ating buong puso kay Jesus. Hindi lang puso, ngunit pati yung ating katawan. Diba? Sabihin natin, Pastor, ang hirap naman magsimba sa church. Ang hirap ng parking. Hindi na lang ako magsisimba. Or, Pastor, may online naman eh. Mag-online na lang ako. Of course, sa lahat ng ating nanonood online, welcome to church. Asan ba yung camera? Ayan. It's good that you're online, but iba pa rin yung nagsasama-sama tayo dito bilang magkakapatiran. It's all good. But to walk with Christ is not just out of convenience. Na kung ano lang yung madali para sa atin. And sa ating panahon ngayon, marami ng mga bagay na convenient. Diba? Minsan, naranasan ko, the other day, I was in the mall, na yung parking, hindi na kailangan nung teller. Magka-QR code ka na lang, bababayad ka ng parking. So, napaka-convenient, di ba? Minsan, merong mga bagay na, and all of that is good. Wala namang masama sa ganun. Ngunit, minsan, merong mga bagay na kailangan nating, we don't have to skip the steps. Or we don't have to base it out of convenience. Kasi kung tatanungin natin si Jesus, convenient ba sa kanya na mamatay? Convenient ba sa kanya na itakwil siya ng Ama? Diba the Bible says that, that when Jesus was on the cross, when all of the sin of humanity was on Jesus, when He was taking that upon Himself, that the Father could not look at Him, that He turned away, and Jesus had to cry out, my God, why have you forsaken me? Kasi yun yung kanilang fellowship the Father and the Son. Diba? And if we're gonna ask Jesus, diba, hindi convenient yung ginawa niya para sa atin. And, a couple of weeks ago, actually during Holy Week, and yung aming anak is around 7 na. So, sinubukan namin na panoorin yung The Passion of the Christ. How many of you napanood yung The Passion of the Christ? Yan. Di ba? So, actually ako, if I'm gonna be honest, I think once or dalawang beses ko lang siya napanood na talaga ng from start to finish. And when we tried, of course, merong guidance naman ng So, sabi namin sa anak namin, pagka hindi mo kayang i-take, panoorin, close your eyes. So, the whole time, she was just parang nakatago lang siya sa amin. Kasi nga, and even us, even myself, nung pinapanood ko yun, merong isang scene doon na when they were pinapalo si Jesus, yung mga latay niya, na kahit ako, and I know the movies cannot give a full picture of how Jesus Christ was tortured. At kahit ako nung pinapanood ko, minsan pati yung mata ko, hindi ko talaga ma-take. At sinabi pa doon meron pa isang scene doon sa movie. And I remember this very clearly na parang sa likod niya, sabi nung parang Roman general, meaning, yung kabilang side, ano siya, parang isda ba siya na binabaliktad na gano'n. But but in essence, that's a picture of what Christ has done for you and for me. And because He did that for you and for me, I think tama lang na when we give our life to Him, that we give all of ourselves completely. Ng buong buo. Na hindi lang pagka linggo ng 3 o'clock hanggang
Anong kanos ba tayo? Depende sa pag-preach ko, no? 3 o'clock hanggang 4:30. Yun lang si Jesus sa aking buhay. It shouldn't be that way, mga kapatid. Kailangan buong puso natin, buong katawan natin, buong kaluluwa natin, may access si Jesus. At ang tanong, what does that look like for your life? For my life? At hindi ko lang sinasabi ito dahil, sabi mo, madaling sabihin yan, pastor, kasi pastor ka, trabaho mo to eh. But this is more than just a work for us as ministers, as full-time staff. This is a calling. No? And bawat isa sa atin, merong calling mula sa ating Panginoon. And maybe you've been called into full-time ministry, great. But maybe you're called to go somewhere else. Ngunit, bilang mananampalataya, pare-pareho tayo dapat ng estado sa ating Panginoon. Does God have access to your life? So another example, no? Sino po ba yung mga kasal na? Yan. Di ba? Although yung may iba siguro hindi pa makaka-relate. But ngunit, nung ikaw ay nakipag-isa sa iyong asawa, siya ba ay temporary lang? Di ba hindi? Nananahan siya sa iyo araw-araw. Minsan sabi mo, sobra-sobra na nga, pastor, sawang-sawa na ako. Huwag niyo sabihin yun sa asawa niyo right now, especially to the mothers. No? Di ba? Ngunit, kung ikaw ay nakipag-isa, hindi ba't yung kanyang presensya ay kasama mo sa bahay mo, nararamdaman mo, lahat ng sulok ng inyong bahay, nandun yung kumbaga the image or yung kumbaga the essence of your partner. Tama po ba? If you're gonna look at my house, makikita mo talaga na nandun yung touch ng aking asawa. Kasi all parts of our house. She picked out yung mga furniture. Ako naman, sabi lang, basta bayaran mo lang. Ako pipili. No. But every part of that house wherein me and my wife live, she is there. Her presence is there. It's very evident. So in the same picture that if we are united with Christ, every part of our life, Jesus should have access to. At minsan, bilang tao, yun ang mahirap gawin. Na hindi, Jesus, kaya ko to. I'm a strong, independent person. I've lived all my life doing this. Kaya ko, Panginoon. Sunday, magkita tayo. Hindi pwedeng maaring ganun. Kasi nga, we are just limiting Jesus to a space. But He is more than that. Right? So we cannot, and we should not, withhold any part of ourselves. So ano ba yung sabihin nun? Huwag natin ikimkim. At kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu para mangusap sa ating puso na itong mga bagay na ito, kailangan ko isuko sa ating Panginoon. Kasi nga, di ba, Lord and Savior. Savior, tagapagligtas. Niligtas niya tayo mula sa kapahamakan. At ang Lord, ang ibig sabihin ay Panginoon. Meaning siya yung all-reigning person in our life as Lord. Di ba? Ngayon, alam ko sa ating konteksto, medyo mahirap maintindihan kasi we're a democratic country. But if we're in a monarchy, di ba, sino lang ba yung nag-iisang Lord? Yung hari o yung reyna? Di ba? At pag sila ay naghahari, ibig sabihin, di ba, ang salita ng hari, hindi mababali. Di ba? Lahat ng kagustuhan nila, yun ang masusunod. Oras-oras. Di ba? Ngayon din. But thankfully, our Lord Jesus Christ, siya ay mabuting hari. No, He's not gonna demand this from us, but He is deserving of it, but He wants us to freely surrender our lives to Him. Kumbaga yung ating buong puso, wala tayong alinlangan kasi nga He only wants what's the best for us. Kaya yung mensahe natin, ang layunin niya para sa inyo. Ang layunin niya para sa atin ay mamuhay na magandang buhay. Amen po ba? Amen. At paano natin malalaman yan? Malalaman natin to sa ating patuloy na paglakad ayon sa Kanyang salita. Kaya kailangan tayo nagbabasa ng Kanyang salita. Kaya tayo dapat patuloy din na, kumbaga, we are walking and learning the ways of God. And how do we learn that? Unang-una, through His Word. Through what He has already revealed to us. Diba? At napakaganda rin na isipin na,
we don't just come to Him pag may kailangan tayo. Amen? Yes, He has all of that for us. He wants to delight in us. He wants to give us all things, according to His will. But minsan, di ba? Parang napaka one-sided ng relationship kung palagi lang tayo lumalapit sa Kanya pag may kailangan tayo. Di ba? Panginoon, yung business ko, i-bless mo. Panginoon, yung healing na kailangan ko, bigay mo sa akin. Panginoon, yung pamilya ko, ayusin mo. God wants to do that, yes. I know, don't get me wrong, but if we're only coming to Him, if we want or need something from Him, then maybe it's not a good way to look at our relationship with Him. Diba? And again, so you might be saying, Pastor, bakit naman napaka-tindi ng mensahe na ito? Because this is a reminder for us. If we are to walk in the fullness of His will, and if we are to walk, with a free and healed life, we need to understand His rightful place in our life as Lord and Savior. Di ba? Or minsan, again, gagamitin ko lang sarili ko as an example. Pag nagdadrive ako, yan, di ba? May nakaka-relate. Am I being Christian? Nung nakaraang linggo, kami ay bumisita sa camp nila, Pastor Edwin, ng ating mga kabataan. So, nung panahon na pumunta kami, nagkaroon sila ng matinding competition. So, alam mo naman yung mga kabataan natin, very competitive. So, yung time that we were there, they were playing this really, intense game, if I can say, no? And, lahat ng mga campers, of course, siguro sama na rin sa yung kanilang energy bilang mga kabataan, hormones, raging hormones man yan, or whatever, or pent-up energy, or pent-up frustration. So lahat sila, nagsisigawan, nag-aaway, and hindi na nasusunod yung rules of the game. And then yung isang game master, so papangalanan ko siya bilang John Ramos, bigla siyang sumigaw, "Everybody stop!" So lahat sila, and kung kilala niyo si John, yung kanyang itsura ay medyo, ayos lang. Pero sumigaw siya, "Everybody stop!" And lahat tumigil kasi siya nga yung nagpapaano ng game. Sabi niya, "What are we doing here? Anong ginagawa natin here? Are we even Christians?" So nagsabi siya, nung nagsabi siyang gano'n, kahit ako bilang pastor, na-convict ako. Kasi naglalaro din ako. Parang, and, you are not, this is just a game. But you are not playing it as Christians. And he said, "Oh, everybody say sorry." And then lahat sila nagsabi, "Sorry, John." And then after that, so prinases naman nila. Of course, after that, nag-usap-usap, sabi, kung kailangan mo mag-sorry sa kaibigan mo, go, do it after this. So, diba? What am I trying to say? What I'm trying to say is, we need, to live according to how God wants us to live. If we say that He is Lord of our lives, at tunay nga ba na siya ang Panginoon ng ating buhay? Not just on a Sunday, not just when it's convenient for us. Amen? Are you also willing to be corrected by Him? Yan. Ito rin, palagi din sinasabi sa akin, "Pastor, ba't palagi ka nakasimangot?" Sinasabi ko lang, ito talaga yung mukha ko. Kasi nga yung pangalan ko, Cyrus, kaya yung face ko, serious. Sabi niya, "Pastor, bakit?" Ganyan, yung anak ko palagi sinasabi, "Dad, why is it when you're there on the stage, you smile so much, but when you're at home, your face is like this?" At palagi ko sinasabi sa kanya na hindi magkaiba yung tao na yun. No? This is one and the same. It's just that this is just my normal face. Di talaga ako yung tulad ni Pastor Edwin na pag ngumiti talaga, yung napakaliwanag ng buhay, no? Si Pastor Edwin pag ngumiti. Yan, yan. Pastor Milad, ganun din. Yan. Si Pastor Cox din, yan, pag ngumiti talagang, ganun. But, I'm a very nice person. Yan. Or, halimbawa, ito, minsan nangyayari din sa akin to na pagka
medyo hindi ko nakokontrol yung sarili ko as minsan I'm being harsh on my daughter pagka kinokorek ko siya. At meron ba ako humility to go to her and say, you know what, anak, sorry, medyo na-carried away lang si daddy. Diba? In essence, ganun din ba tayo sa ating buhay na pagka ang Panginoon, and I believe God is showing us things in our lives na kailangan, maybe at this point, kailangan mong baguhin ang iyong attitude. Ito, palagi ito sinasabi sa anak ko, fix your attitude. Diba? Minsan mahirap, Or halimbawa, meron nagsabi na, medyo mahirap ang buhay. And God is telling you, you know what? You can give to that person. Be generous. Are we sensitive to the promptings of the Holy Spirit? Diba? Pag may sinasabi sa ating Panginoon, ito ba another example. Are we nice to our traffic marshals? Are we nice to our hosts pag sinasabi nilang, ganyan. Kasi those are natural, kumbaga, instances that we can demonstrate if Jesus is really the Lord of our life. Is my attitude changing for the better? Diba, nagbabago ba yung aking buhay? So we need to learn from Him. We need to be corrected by Him. We need to follow Jesus. Sabi nga, di ba, sa Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ito ang hamon sa atin ng Panginoon. Are you a follower of Christ? Deny yourself. Itakwil mo ang iyong sarili. Ibig sabihin lang yan is, huwag mo unahin yung sarili mo. Diba? Sa ibang translation, sabi dito, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Yun. Kasi nga, our old nature, our old self, yun ang nais niyang gawin. Kasi nga, madali eh. Kumbaga, madaling sundin ng laman. Kasi, that's how it was made to be. Kaya nga, di ba minsan, mahirap din mag-exercise or mahirap mag-diet. How many of you have had that trouble? Di ba? Parang, ang sarap ng sarap ng lechon. Ang sarap ng ng K-barbecue. Di ba? It takes a lot. Again, I'm just using natural things, but you can understand what I'm trying to say. At tunay nga, yung ating katawan, our flesh is always in opposition of God. Kaya kailangan natin ng tulong ng Holy Spirit sa ating buhay para mapagtagumpayan. At napagtagumpayan na ito ng ating Panginoong Jesus. At tayo lamang ay kailangan natin mabuhay sa katotohanan na iyon. And we need to discover that. Our flesh is dead. We are no longer bound to it. So we are led in the Spirit. Basahin ko sa Ephesians 2 verse 10 in the Amplified. Sabi dito, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art. Sabihin mo nga, I'm a work of art. Yan, sabihin mo sa asawa mo, hey, honey, I'm a work of art. Yan. Created in Christ Jesus, reborn from above, meaning, sinilang muli, spiritually transformed, renewed, and ready to be used. Sabihin mo nga, I'm spiritually transformed, I'm spiritually renewed, and ready to be used. Yan. So, kailangan nyo, for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set, so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. So, ang tinutukoy dito na good life is a life that is according to His will. Now, minsan, diba, the definition of the world, the good life is, maraming bahay, maraming sasakyan, or whatever it is, diba? Nothing wrong with that. But then again, kung iyon lamang ang basihan mo para sa good life, then you are missing out. Kasi meron pang nakalaan ng Panginoong Jesus. Now, kung ikaw ay binayaan ng Panginoon ng maraming bahay, great. God bless you. God bless you more. That's good. But then again, hindi yun ang basihan ng good life. Ang basihan ng good life is that we are walking in accordance to His will. Amen? Yan. So, tayo ay meron pang kailangan gawin. Sabi nga sa Proverbs 4 verse 18,
Ngunit ang daan ng matuwid ay parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. So as we walk through this earth, if we are living according to His will, sabi doon, ang ating daan ng mga matuwid ay bukang liwayway. So sa ibang translation sabi, ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw na lalong nagliliwanag. At yan ang hamon para sa atin, ang buhay natin ay dapat magliwanag para kay Jesus. Amen po ba? Yan. So paano natin gagawin yun in the time that I have? Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So nandoon ang sikreto ng good life. Yan. Psalm 1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masasama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa. At ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. And I believe, ito ang ating dalangin para sa bawat isa, na ang bawat ating ginagawa ay nagtatagumpay. Amen po ba? So kailangan lang natin gawin ay sumunod sa ating Panginoong Jesus. Diba? Matthew 6, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So una, seek first His kingdom. At alam niyo po ba na lahat ng inaako nyo or lahat ng mahalaga sa inyo ay mahalaga sa mata ng ating Panginoon? Because He cares for you. He loves you. Mahal na mahal niya ang bawat isa. Kaya kung ano man ang bumabagabag sa iyong puso, ito ay mahalaga sa ating Panginoon. Anong kailangan natin gawin? The Bible says, cast your cares upon Him for He cares for you. At di ba napakagandang paalala para sa atin na ang ating Panginoon ay talagang nais tayong alagaan. We need to care about that. Ngunit, ang kabilang side naman ito, He cares for us, yes, what matters to us matters to Him. But yung kabilang side nito, whatever matters to God should also matter to us. So, ibig sabihin, di ba, kung ano man ang mahalaga sa puso ng ating Panginoon, tayo bilang Kanyang mga anak, it should also be true for us. Di ba? Ito, again, as a parent, nothing gives me more joy that the things that matter to me will also matter to my daughter. Di ba napakagandang isipin na parang lahat ng naisin ng aking ama ay nais din ng aking anak. Gano'n. Di ba? As a father, as an earthly father, I appreciate that na pagka yung aking anak, ganun din siya. So, but it should matter to us. And we need to be filled with His will. Okay po ba kayo so far? Amen. Gising pa? Pagtulog si amen. Oy, improving. Palakpakan niyo ang bawat isa. I love it. Yan. Colossians. Ito yung palaging panalangin. The Apostle Paul prays this, but I believe this is also a prayer for us. Colossians 1, verse 9. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawan niya sa inyo ng lubusan ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Dinadalangin din namin na patatagin niya kayo sa tulong ng Kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Ito'y napakagandang panalangin para sa atin. It was true back then,
it's still true to us now that we are filled with the knowledge of His will. Diba? Sabi dito, maraming nakalaan ng Panginoon para sa atin. At the will of God, we don't create it. Hindi natin ito ginagawa. But, we discover it. Nalalaman natin yung kanyang layunin para sa atin. Kasi nga, ito ay naitaguyod na. Long before, the Bible says that before we were even created, so bago ka pa naging tao dito sa mundo na ito, ang layunin ng Panginoon para sa iyo ay already proclaimed. Diba? Before you were formed, I knew you. The Bible says that. Na bago ka pa, kumbaga, even before you were just a hint, bago pa nag-ano yung iyong parents, ang Panginoon is already knows you. He already has a plan for you. And all you need to do is discover it and walk in it. Amen? So ngayon, ano ba ang kailangan ng Panginoon para sa atin? In the time that I have. Micah 6:8. Itinuro niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makaturungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. So ito ang naisin ng Panginoon para sa atin. Sabi dito, yan, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. So even, in our dealings, in our business, are we fair? Diba? O diba, meron kang tindahan. Yung sukli mo ba, binibigay mo ng tama? Ikaw ba ay nagbabayad ng tamang buwis? Diba? Mga practical But in reality, this is how we are meant to live. Okay? At again, kaya sinabi ko kanina, na kung sa ating kalakasan, mahirap ito. Kaya sabi sa Philippians 2, verse 13, for it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work, that is, strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. So hindi lang tayo pag Sunday lang. Sabi mo nga, amen. Yan. Tayo ay pang Monday to Saturday as well. Yan. Isa rin sa mga paborito kong movie quotes kung napanood niyo yung Gladiator. Sabi doon, what you do in life echoes for eternity. So meaning, kung ano yung ginagawa natin dito sa mundong ibabaw, ito ay may eternal impact. Ito ay may eternal value. So ang tanong is, ano ba yung ginagawa natin? So that's the question. Okay? Yan. Then last verse, bago tayo tuluyan magbukas. Ephesians 5, verse 15. Therefore, see that you walk carefully, living life with honor, purpose, and courage, shunning those who tolerate and enable evil, not as the unwise, but as wise, sensible, intelligent, discerning people. Sabi mo nga, sensible, intelligent, discerning. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. O, di ba? May iba naman. Yan. Making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence because the days are filled with evil. Therefore, do not be foolish and thoughtless, but understand firmly grasp what the will of the Lord is. So that is our role. Understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Walk in it and live it. At yan ang layunin niya para sa atin.